bago niyan, andito rin lang yung taga-Bureau of Fire, hindi kayo gumagawa ng inspection sa mga accommodation houses. Although residential, yung, alam ko pag residential, medyo hindi kayo ganun kahigpit. Pero it's residential slash commercial because may mga nakatira doon na pinagkakitaan nito mga agencies na would be, later on would become OFWs. You're not doing any inspection because I went to, I think, 3 or 4 accommodation houses na siksikan parang sardinas yung mga tao doon. Walang fire extinguisher. Anyari, ma'am. Good afternoon, Mr. Chair. For that matter, sir, the Bureau of Fire Protection on its end, we have a periodic and annual inspection conducted for business establishment. Periodic. When you Yes, say periodic, does it means every month, every 2 months, quarterly, twice a year? Define periodic, ma'am. For the Bureau of Fire Protection sa entire operation ng isang business, sir, we have 3 permits to be issued. Yung pre-construction, then during sa turnover of establishment for occupancy, magbibigay po kami and there will be inspection. And also every year, we will conduct inspection for fire safety operation ng business. Oh, okay. Yes. And then, So, and then only on the part of the BFP, sir, there are conditions which limit or categorically clip the power of the BFP in inspection and monitoring of business operation. clip the power. Yes, What do sir. you mean clip the power? Clipping the power of the BFP to conduct Yes, sir. inspection? Yes, sir. Define Please that, allow ma'am. me, sir, to elaborate. Yes. Because we are dependent on the business permits and licensing offices, sir, from the local government units and the Philippine Economic Zone Authority, PESA, being the regulating body who Okay, are let me cut you off. required. Let me cut you off muna. Ito bang mga accommodation houses, are they applying? Did they apply for this permit from the LGU? Or, ang tanong ko, and then follow-up question at the same time, at least man lang, malalaman nyo na itong bahay na ito, ang dami nakatira, kahit na sabihin natin residential, pero kung sobrang dami nakatira, dapat it will ring alarm bells. Yes, sir. If a certain business establishment will not apply for permit in our office, then we cannot inspect them, sir, outright. We So, cannot ito ba, monitor the operation. Yusef Olalia, itong mga accommodation houses, they do not apply for permit from the LGU? They do apply, Mr. Chair. In fact, one of the requirements for the registration is to secure a valid fire safety inspection certificate. Okay, thank you. Yes, sir. So, nag-apply pala sila sa LGU? Yes, sir. There is a problem on that contention, sir. And what Because, is the problem, ma'am? yes, sir. For example, sir, if there is a business operation occupying a 5-story building, when they apply to us, sir, they would apply for business fire safety inspection certificate for their office only, comprising of an area of, for example, No, let's talk about, not their office, let's talk about the accommodation. I'm sure they applied for business permits sa LGU para magkaroon sila ng office ng accommodation house kung saan ilalagak doon yung mga migrant workers. No, sir, it's not that way. Usually, sir, ang ina-apply po nila is yung business operation nila for the office. It is a prerequisite for their business permit. Ang inaano lang namin doon, sir, is the operation ng office Okay, nila. so nag-apply sila ng business permit para sa office nila, pero sa accommodation houses, they do Hindi, not sir, sila apply. nag-apply sa amin. Hindi Okay. sila nag-apply. At hindi niyo po nababalitaan niyo, hindi niyo man lang tinanong doon sa agency na nasa yung accommodation houses ninyo. Kasi yun ang mas importante. Hindi importante sa akin na inspeksyonin mo yung opisina nila. Of course, they will comply. Pero dapat tinatanong nyo na nasa yung accommodation houses nyo. Ilan ang accommodation houses nyo agency. Kasi doon sa permit nila, nakalagay naman doon na bukod sa pagiging agency, they are allowed na magkaroon ng accommodation houses. So far kasi, sir, in our citizen charter, yung requirement time, sir, hindi siya kasali. Meron kaming numbers of requirements
to be inspected and to be complied prior to our granting of our safety inspection certificate. Pero isa po yun sa hindi po siya kasali. Kasi ma'am, it's not important for you guys to inspect the offices of these agencies. What's important to me is the accommodation house of each agency. Kasi doon sila naglalagay ng maraming tao. Nabanggit ko naman sa kanina, hindi ko na ulitin kung gaano ka-deplorable yung sitwasyon nila. Pasensya naman ma, pasensya talaga. Let me tell you this. Pero kung wag na lang, baka ma-insulto pa kayo. Kasi may mga balita ako, magaling kayo mag-inspection sa mga establishmento pagkatapos bibentahan nyo ng inyo pong fire extinguisher na rekomendado ninyo. Doon kayo kumikita. Sorry for the word, but that's the reality and I know that for a fact. But anyway, let's move on. This is what I want you to do. Go to all these agencies. Total, may listahan naman kayo. And then ask them saan yung inyong mga accommodation houses. Diba? Yung accommodation houses sa Krakatap, hindi ba nakaregister yan sa LGU? Nakaregister siya. Pero sa LGU, is that registered? Sa pagkakaalam ko, pati sa LGU, nakarehistro. But yes, meron po kaming talaan ng mga nakarehistrong accommodation. Yan naman pala eh. Accommodation houses are registered sa LGU. Eh kaya nyo siguro hindi pinapuntahan kasi maliit lang kikitaan nyo doon. Di ba? Ma'am, please, ayoko nang humaba pa tayo. Gawin niyo pong trabaho ninyo, mag-inspect po kayo. Nakakatakot po kung nandun ka. Napapamura nga ako sa sobrang high blood ko eh. Siksikan nga ako. Buti pa yung sa city jail. Kung minsan meron pang agwat doon, talagang dikit-dikit. Matutulog sila. Tapos maraming mga kumot dyan, damit nagsasabit-sabit, tapos may bodega, nandun yung mga karton. Fire hazard yun. Di ba? Inspect niyo po. Inspect niyo po. Please do your job, please. Ayan, mga style. Yan, tulad yan. Napakaliit na, napakaliit lang na kwarto yan. Siguro 1/3 lang nito. And yet 20 katao ang natutulog. Walang aircon. Meron na aircon pero hindi naman gumagana. Walang tubig. Ang tubig nila galing sa gripo, walang water dispenser. Pinapagalitan pa, meron pang nakalagay doon na signage na bawal ang maglagay ng bote sa refrigerator para magpalamig. So anyway, tapos na tayo sa Bureau of Fire. Please, ma'am, do your job. Walang mga fire exit. At least yung mga dinalaw ko, may fire exit na. Marami na mga ginawang pagbabago, pero ang gusto ko po, darami niyo pa rin, maging compliant sila. Kapag hindi, di pasara nyo. Basic po yun. Diba? Kasi po, just imagine kung kamag-anak nyo po nandoon. Kung anak nyo po nandoon. Diba, ma'am? No, tapos, kinakandado pa po sa gabi. Would you agree? Tama ba yun? Ganun practice na ikakandado mo, may nakatira doon at 100 na tao sa isang first, second, third floor. 100 katao nakatira. And then kinakandado. Would you agree with that? Kind of So, Mr. Chair, sir, style? can I make also additional manifestation, sir? Sige po. For information of this body, it has been an experience of the Bureau of Protection that every time we conducted an announced inspection, pagdating po namin doon sa area, kompleto po sila. Walang tao, ang mga occupants kung meron man is prescribed and is according No, to... don't make it announce. Kasi ang ginawa ko, random ako eh. Yes, sir. In fact, hindi ko sinabi Yes, sa sir. PMW, sinabi ko last minute. Yung on the way na kami, saan ko sinabi. Nagulantang sila. Ganun dapat, what announce? Kasi pag announce, syempre. Yes, sir. That is why, sir, I'm asking for your attention, sir, na natutuwa nga ang Bureau of Fire with their initiative, sir, because yan talaga ang wala sa amin, sir. We don't have the power to conduct unannounced and Yes, you do. welcome. Yes, you do. All you need to do is contact Yes, the sir. LGU or contact the DMW. Ako, wala naman akong power na pumunta doon kung tutusin, kahit na senador ako. Pero ang ginawa ko, ginamit ko yung bukote ko, o DMW, samahan nyo ka ako dahil may karapatan kayo, may visitation power kayo na para tingnan nyo. Utak. Sentido ko mo. Okay, sir. Thank you, ma'am. Thank you. So, pwede ba tayo maglagay ng ano? I mean, pwede
pwede ba tayo magbuo ng task force, Secretary Lalia, from now on? And then, kasi maraming mga nag-react after na pinost ko sa Facebook. Maraming mga nag-react ng sabi, dito sa amin sa Cavite, dito sa Makati, sunod-sunod na, dito sa ganitong lugar. Yeah. So, ibig sabihin, wala talagang ginagawa inspection from the get-go. Diba? Yes, Mr. Chair, we would be more than willing. In fact, Bago yan, ilan ba, can you do an accounting of all accommodation houses? yeah. And then, sige po. Opo, ang nagparehistro 33, pero tama po kayo, Sen, posibleng yung nagparehistro lang yun. It could be more than 33. So we will conduct right now, we are conducting a nationwide survey ng buong lahat ng, lalo na yung domestic worker recruitment. Kung meron silang, kasi the mere fact na may accommodation sila na hindi nakarehistro, penal, kagad yun, offense ka agad yun. Open and shut case po yun. So yes, we are looking at all the domestic worker agencies as we speak, Mr. Senator. There are 807 active land-based recruitment agencies in the Philippines. So, paano natin ma-monitor ito? As hindi naman ho lahat sila. Ang tansya ko, kalahati niyan ang nagre-recruit for domestic work. Doon po muna tayo pwedeng tumotok. Doon sa 400 na yun. May talaan naman kami ng mga nagre-recruit for domestic workers. And ito para sa Bureau of Fire. Meron din mga agency, this has nothing to do with DMW. Yung mga agency na nagre-recruit para maging mga kasambahay, local, I'm sure siksikan din sila doon. So you have to inspect. I'm sure these agencies din, na recruitment agency para sa mga kasambahay, local, meron din sila accommodation houses habang iniintay yung maging amo ng mga nakatira doon sa bahay, sa accommodation house nila. Then do an inspection, ma'am. Awa ng Panginoon, wala pa tayong mabalitaan ng kasunog at namatay. We have to be proactive. Huwag reactive po. Yun ang request ko. So, can I count on you? Yes, sir, well taken po, sir. We will see to it that we will strengthen our powers, sir, in conducting inspection. Okay. So, Yusek Ulaya, pwede ba tayong maggawa ng inspection? And then, next month, pag nagka-hearing tayo, I need pictures na they're compliant. Kasi nung in fairness naman doon ito, ay nakita niya, no? Ito niya, kawawa, butas-butas ang bubong. Tapos, pwede sila mapusuhan dahil walang pinto, tapos may gate, bintana, may kita sila. Ayun po, very deplorable. Nakita niyo po yung CR? Diyan maliligo yung worker, at diyan magdudumi, pagkatapos dumumi, maliligo, bubuhusan yan, tapos maliligo, diyan din, oh. Napangkawawa, sobra. Kaya tinanong ko ngayon may-ari, sabi ko, ikaw ba'y maganda ba yung toilet mo? Maganda po. May flush ba yung toilet mo? Meron po. May shower ka ba? Meron po. Oh. Kumikita ka rito sa mga workers, sa maging OFWs, bakit kliyente mo ito? Bakit di mo provide na maayos na accommodation? Pangising-isig, gusto kong batukan. Kaya lang, bawal man bata. Baka madimanda pa ako. Ayan, oh. Oh, butas-butas yung bubong. Marumi, mabaho, mapangki. Lahat na. Parang hindi tao yung dapat tumitira doon. Parang hayop na. Come on, let's treat this. We call them heroes, makabagong bayani, because pagdating na doon sa bansa ng deployment nila, pabalik na, marami silang dadaling pera sa atin. Dapat we should treat them properly. So, babalik ako sa iyo, si Kulanya. So, maasahan ko sa inyo na mag-inspection na kayo. At bigyan nyo sa akin accounting kung ilang mga accommodation houses at ano inspection ang ginawa ninyo at ilan na yung na-sanction, nasibak. Yes po, Mr. Chair, with your clear instructions, we will follow it, Senator. At kami po ay magkukusa po rin din bibigay ng update po sa inyo every now and then. Okay, ano bang sukatan ninyo or ratio para sa isang accommodation house na allowed ang number of workers o resident doon? Ang ilang square meters ba? Ilan ba dapat? Yung pong guidelines po natin, Mr. Chair,
dapat po in accordance with the different codes po ng ating bansa, no? Una-una yung fire code. Kaya Ano po, ba, sanitation ilan code. dapat ang bilang niya? Tapos yung building code, dapat po hindi po cramped, no? For Kaya example, sa 10, dapat mahigit 30 square meters or 20 square meters. Ganun po. Wala pong eksaktong kwan, pero ang standard po dapat, Hindi, dapat mag-set kayo ng standard. From now on, I want you to set the standard. okay. At kung pwede, double deck. Kasi wala o puro sahig sila. Ano mangyari dyan, Yusek? Dikit-dikit sila. Wala nang privacy. Yung kamay ng isa, masundot ng ilong ng isa. Yung paa niya, may lagay na sa mukha ng isa. Kasi nga, labo-labo Wala. Can we record them na para Yes, mag-double deck? Sen, we're due to issue a firmer set of accommodation guidelines. At isa sa tinitingnan namin, yung Singapore housing standards for migrant workers. Hindi ito yung general Singapore housing standards. So migrant workers ang konteksto. Doon sa kanila, up to 12 residents per room and at least 1 meter spacing between beds and 3.6 square meters per resident ang living space. So, along those lines ang iniisip namin. Okay. Talagang sukat na sukat, Mr. Chair, para sigurado mas madaling May ilan po ulit? Pakiulit po, Yusek. at up to 12 residents per room, number 1. 12 resident per room. How big is the room? Ayun na po, ito na po. At least 1 meter spacing between beds. 1 meter spacing. And then, yung living space, 3.6 square meters per resident. 1 meter per spacing. So, kung Yun 1 inch per spacing. Ayun na nga po. So, kailangan disente po at matino. Ulit, di pa 1 inch, half an inch. Totoo, hindi akong bibiro. Opo. Yan, So, maganda yan. 1 meter at least yung agwa. Per, pwede naman ho yung double decker na sinasabi ninyo. maski triple deck. Pero basta ang space niya, hindi yung, basta 3.6 square meters ang living space niya. So, Okay. tama kayo, Sen, hindi yung cramped area. Tapos, at least 1 toilet, shower, and hand wash basin for every 6 residents. Correct. Yan po ang nasa standard. Kaso wala, hindi na susunod. And then, tama po kayo. And then you, 2 bathrooms, kasama yung toilet doon, para sa 50. yes. Pila-pila sila. Yung iba talagang gustong-gusto na itiis. Yeah. Makakasakit Yes, sa yes. kidney, sa bato. Now, gusto ko rin ma-require magkaroon ng cabinet bawat isa. Magkaroon ng locker. Bawat isang resident, dapat, yan. At least sumunod. Ni-require ko. Okay? So, gusto ko lahat ng mga accommodation houses, merong locker for each resident. The reason being is, siyempre, para meron sila mga gamit nila na importante, hindi mawawala. Cellphone nila, alahas nila, relo nila, pwede na ilagay muna dyan habang naliligo sila. May paglalagyan. Hindi yung basta-basta lang sinasabit kung saan-saan. Diba? Tapos nawawala. Palagi na babalitaan, nawala. Sinong kumuha ng relo ko? Ewan ko sa iyo. Ay, kung may locker, may lalagyan nila doon. Emergency first aid kit, dapat, very important to me. At yung nagbabantay doon, dapat meron din alam sa first aid. Diba? Yung kung sino ba inaasahan nila doon, may alam yan, no? Pumunta ako, first aid cabinet nila, walang kalaman-laman. So ngayon, nilaman na nila. Diba? What pinapagalitan at sinisigawan, isa pa yun. So, pwede lang ako magbanggit sa medical. Yes, sir. Actually, sa Singapore standards, may isolation room dapat. Okay din yon, kaya lang iniisip po namin, kung meron ng contagious disease, huwag mong i-isolation room, dalhin mo na lang sa ospital. Hindi na yung yan ina-isolate dahil dapat separate room na yan sa ospital na hindi dun sa same area. So magkakaroon din mo kaming requirement na ganun aside from the first aid. Correct. At dapat, meron at least well-trained pagdating sa pagbibigay ng first aid. Diba? O pag ngayon, marami silang downtime, nag-aantay ng ano pa man yun, na inaantay nila doon, ang dahilan ba't sila nandun. During the downtime nila, pwede silang bigyan ng training along the lines of medical first aid. Sinusunod niyo po ito, yung sa Korea, internet connection, walang internet connection. Bigyan sila internet connection. Kasi karamihan sa kanila, umabot ng 2-3 buwan. And the only way to communicate to their relatives in the province, through internet at
mag-messenger sila, etc. Toiletries, wala. Bibili sila ng toiletries doon sa yung mga kakapal na mukha ng mga iho, itong mga agency may-ari, may tindahan sila. Sari-sari store, doon sa loob ng bahay. Doon bibili yung worker. Diba? Gusto mo ng kape, o may mainit na tubig dyan, magpakulo ka, pero gusto mong kape, bili ka rito. You see? Kasi ang isang inisip po namin yung Wi-Fi. So, kailangan may Wi-Fi. Kasi doon po, the workers themselves can tell us kung ano yung sitwasyon kung may Wi-Fi doon sa... Exactly. Tapos isa pa, because karamihan sa ating mga kababayan, especially mga kababayan, religyosa na nung nasa province sila, nagsisimbahan sila palagi, di ba? Saan naman lang, every once in a while, may pupunta doon na pastor o pare na kinakausap sila o meron mo na isang prayer room. Napapansin ko, puro mga santo, wala problema sa mga santo. Magagalit yung nanay ko sumalangit na napaka-religyosa katoliko. Hindi naman lahat ng mga worker ay katoliko. Diba? Dapat, para sa mga non-Catholic, kapatid na Muslim, bigyan sa pagkakataon na makapagsamba. Bigyan sila ng prayer room. Paano pa sila magkakasamba? Siksika na, alam mo, magsasamba sila, tabi-tabi ng mga kasama nila. So, dapat mag-alat na isang maliit na kwarto prayer room para sa mga kapatid natin Muslim. At tama po, Sen. And Sen, we have carefully noted yung observation nyo, hindi sila makalabas. Para po sa akin, yung hindi sila makalabas is a badge of trafficking. Kasi, ibig sabihin, nung hindi sila nando doon based on their own free will, hindi pa sila fully convinced o pumayag na mag-a-abroad sila. Kasi bakit kailangan sila ikulong o hindi payagan umalis? Malamang ang explanation dyan, baka tumakas. Pero bakit ganon? Bakit may propensity na tumakas? Alam niyo kung bakit sila tumakas? Kasi nga, deplorable yung condition doon. So, sabihin ng worker, hindi yata maayos yung trato sa akin dito. Alis na lang ako, uwi na lang sa probinsya. Yun ang kinakatakutan nila. Karapatan ng isang tao na kung hindi niya nagustuhan yung servisyo, umalis na siya, umalis sa probinsya. Yun eh. Yan, so ang isang iniisip po namin dito, kausapin namin ng IAC at Interagency Council at gawing presumption kapag ang sitwasyon is hindi pwedeng makalabas, that is a presumed act of human trafficking. May presumption na kagad sa batas na may human trafficking. Ibig sabihin, hindi ko sila kumbinsido na dapat silang nando doon, kaya sila hindi pinapalabas. Meron pang isang sitwasyon na sa dinalo ko, sa hagdan natutulog, palapag. Meron 1, 2, 3, 4, 5. 5 na hagda, 5 na palapag, 5 ang natutulog. Kita niyo yan? Sinong di ma-blood? Talagang kumulo yung tugo ko, hindi natulog ko. Paano kung nahulog yan sa hagdan? Grabe. Parang hindi na tao ang turing sa kanila. Prince Manpower Agency sa Makati, mayroon din sa Cavite na nilalak ang accommodation for 2 months. So, you guys really need to conduct an inspection. Diba? And I want it done ASAP. And ako po maniningil, siguro next month, mag-hearing ulit tayo. At gusto ko makita ng picture accounting kung ilan yung mga agencies sa Bureau 5. Bureau 5, ano po? Pwede? Sige, kasi kung minsan Bureau 5, pag sa sinihan, mabilis ka mag-inspection kasi libre sili, malamig. Sorry. Sige kasi, alam mo kayo sa Bureau 5, ngayon na ako makapagsalita, there were several instances na nireklamo ako, nagreklamo sa akin na mahilig, not you, I'm not talking about you, sa other magaling kayo mag-inspect ng mga building at nirequire nyo yung building na bibigyan ng approval kapag kumuha ng brand na kayo magre-recommenda o negosyo ninyo. Totoo yan. Siyempre, not you ha. Marami na akong nalig niyan. Ang kakapal ng mukha, sorry ha, not you. Again, hindi kayo dito. Hindi. Yung ginagawa negosyo, yung fire extinguisher, pag hindi yung brand na nirecommend namin, reject ka. Kailangan yung brand na gusto namin. Grabe naman yun. Di ba? Okay. So,